Kapag nakita mo ang matandang kuba, huwag mong titingnan sa likod. Construction worker ako noon. Sanay ako sa hirap ng trabaho, sa init ng araw, at sa mga lugar na malalayo sa kabihasnan. Pero sa lahat ng pinagtrabahuan ko, may isang lugar na hindi ko talaga makalimutan. May bagong kontrata kasi ang foreman na namin. Isang malaking bahay ang ipapatayo para sa isang AFAM. Mahilig daw ito sa katahimikan kaya sa liblib na lugar niya pinili ang lote. Napapalibutan niyo ng mga puno, may sapa sa gilid, at kailangan pang tumawid sa isang lumang hanging bridge para makarating sa pinakamalapit na tindahan. Dahil malayo sa bayan, stay-in kaming lahat sa barracks na itinayo malapit sa construction site. Isang gabi, habang naglilinis kami ng mga kagamitan, naghanda si foreman na pumunta sa bayan. May bibilhin daw siya. Bago siya sumakay sa pickup truck niya, tumingin siya sa amin. Seryoso ang mukha niya. Minsan may mga nilalang dito na napapadaan, sabi niya. Napangiti ako. Alam namin ang mga Probinsyano kami, por. Alam namin ang mga ganyang kwento. Tahimik siyang tumango. Sige, bahala kayo. Pero kahit anong mangyari, huwag ninyong titingnan ang likod niya. Bigla kaming natahimik. Likod nino? Tanong ng isa. Pero hindi na sumagot si foreman. Umalis na siya. Kinagabihan, nag-inuman kami. Masaya ang usapan hanggang sa maubos ang alak. Teka, wala na pala. Ikaw muna bumili. Sabi ng isa kong kasama habang nakatingin sa akin. Sige na nga. Ako kasi ang pinakabata. Napabuntong hininga ako. Sige na nga. Kinuha ko ang pera at naglakad papunta sa tindahan. Madilim ang paligid. Tanging buwan lang ang nagbibigay ng liwanag. Pagdating ko sa hanging bridge, nakita ko itong umiindayog sa hangin. At doon ko siya nakita. May nakatayong matandang babae sa kabilang dulo. Nakatalikod siya. Biglang bumalik sa isip ko ang sinabi ni foreman. Kaya hindi ako tumingin ng diretsyo. Nakatungo lang ako habang naglalakad. Dahan-dahan, 1, 2, 3 hakbang, hanggang sa napansin ko ang mga paa ng matanda. Nakaturo ang mga ito papunta sa akin. Napangiti ako ng bahagya. Nakaharap naman pala siya. Bulong ko. Pero nang iangat ko ang tingin ko, nanlamig ang buo kong katawan. Nakatalikod pa rin siya. At mas malayo na siya kaysa kanina. Parang imposible. Huminto ako. Kasabay noon ang malakas na paghihip ng hangin. Pagkurap ko, wala na ang babae. Nawala siya. Mabilis akong tumakbo. Hindi na ako lumingon. Dire-diretso ako papunta sa tindahan. Pero pagdating ko sa unahan, bigla akong natigilan. Nasa harapan ko ulit ang hanging bridge. At nasa dulo ulit ang matandang babae. Parang bumalik ako sa pinanggalingan ko. Kinabahan na ako. Tumakbo ako sa kabilang direksyon. Pero maya-maya, tulay na naman. At ang babae, paulit-ulit. Parang nakakulong ako sa isang bangungot. Nagsimula nang manginig ang mga kamay ko. Naririnig ko na rin ang mahinang tawa ng babae. Mahina sa una, hanggang sa parang nanggagaling na ito sa lahat ng direksyon. Naalala ko bigla ang payo ng lolo ko noon. Kapag naliligaw ka raw sa lugar ng mga hindi nakikita, baliktarin mo ang damit mo. Mabilis kong hinubad ang suot kong shirt. Binaliktad ko ito. Pagkasuot ko ulit, parang may pumutok sa paligid. Nawala ang tulay. Nawala ang babae. Nawala ang lahat. At doon ko lang napagtanto ang katotohanan. Nasa gitna pala ako ng ilog. Nakalubog na hanggang dibdib sa malalim na bahagi. Isa pang hakbang at baka naanod na ako sa ilalim. Mabilis akong lumangoy pabalik sa pampang. Halos maiyak ako sa takot. Pagdating ko sa barracks, namumutla na ako. Hindi na ako bumili ng alak. Hindi ko na rin ikinuwento agad ang nangyari. Kinabukasan, kinausap ko si foreman.
Tahimik lang siyang Nakita nakinig. ka nga. Pagkatapos ay Ano tumango. ba talaga yun, Por? May nakita ka nga. Hindi maganda. Ano ba talaga yun, Por? Mo. Huminga siya ng malalim. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Pero Matagal na siyang nagpapakita dyan. Marami nang naligaw. May ilan pa ngang hindi na nakauwi. Nanlamig ulit ako. Akala ko, noon magre-resign na ako, agad. Pero bago ko gawin iyon, may dumating na matandang albularyo sa lugar. Siya ang ipinatawag ni Foreman. Nilinis niya ang paligid. Nagdasal. Naglagay ng mga krus sa magkabilang dulo ng tulay. At matapos ang ilang araw, nawala ang mga kakaibang pangyayari. Hindi na muling nakita ang matandang babae. Natapos namin ang bahay nang walang nangyaring masama. At nang bumalik ang AFAM para tingnan ang natapos na proyekto, natuwa siya. Dahil doon, binigyan niya ng malaking bonus ang buong team. Ginamit ko ang perang iyon para makapagpatayo ng maliit na tindahan sa probinsya namin. Unti-unti akong tumigil sa pagiging construction worker. Nagkaroon ako ng sariling kabuhayan. At sa wakas, nakasama ko ulit ang pamilya ko. Minsan naiisip ko pa rin ang matandang babae sa tulay. Pero hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa paalala na may mga bagay sa mundo na hindi kailangang maintindihan at may mga lihim na mas mabuting huwag nang silipin, lalo na ang nasa likod nila.